Remaining parties, nagpirmahan na sana sila na mismo within the first 5 days. Although madalas pag utang, installment basis, lalampas talaga kayo ng 5 days. No? Pero kung halimbawa, within the first 6 months, sabi may hindi nag-comply. So usually pag may hindi nag-comply, pwede mag-file muna ng motion yung whether si complainant or si respondent yung nagsasabing hindi nagko-comply. Then, magkaka-hearing kung yun nga, meron ba talagang non-compliance. Tapos, kung meron nga non-compliance, yun, pwedeng pwede mag-issue ng notice of execution. Si CAP ang mag-i-issue. At ibig sabihin, pag execution, lalo na kung utang na kailangan i-settle, pwedeng may i-seize the property ng complainant or ng respondent. Tapos, yun, kung mangyayari doon, i-bebenta. So, magkaka-public sale. So, halimbawa yung motor, kung hindi nakabayad ng utang, yung motor na lang ang in-execute. Yun, mag-notice of sale lang, dapat ma-post siya publicly, ma-announce for 3 days, tapos para magkaka-bidding. Yes, ma'am. Nagpapaupa ako. Then I don't have permit. Tapos hindi nagbayad yung do I have the right na wala na kasi permit? Anong permit po yan? Yung Permit ng business. Business permit. Well, Tapos nilayasan ako. nilayasan siya. Awa na mga bulong. Yung sa business permit kasi, kung negosyo mo talaga yun, marami kang properties na pinapaupa. Kaya parang leasing company. But I don't have a permit. Pero pag yun, medyo may issue. Pero halimbawa, isang property lang, ma'am, diba, bahay mo. Hindi mo naman talaga negosyo, pero gusto mo. Usually, yan din na nire-require ng permit. Kailangan mo lang isama pag nagpa-file ka ng tax. Although maraming hindi rin gumagawa nyo. But pag parang personal property mo lang, hindi mo negosyo at pinaupa mo, hindi na ba kung kailangan ng permit nun technically? Yung ipaparent mo. So pag ganun yung sitwasyon, okay lang po yun. Pwede po dapat siyang matuloy pa rin. Kung halimbawa ang kaso po nun, sinasabi nyo yung pagsigil ng rent, okay lang po yun. Kasi hindi niya naman talaga ang negosyo. Yes, oo. Hindi kasi ang kaso ko sir, boarding house. Negosyo na siya. Walang business to. Ibang usapan po yun. Iba yun? Oo, iba po Ang yun. property at saka boarding house. Yes, tama. Pag boarding house, negosyo na yun. Kailangan na ng permit. Oo. Tapos, Pero pag tinakbuhan. yung lote mo, pinarit mo, pwede yun. Pwede yun, tama. Pero Tama pag siya. boarding house, business na yun, ay, may Oo. penalty na. Yes. Pero attorney, halimbawa yun nga, walang permit yung boarding house. Ngayon, tinakbuhan siya ng border. Hindi nagbayad. Anong habol nila? Wala. Anong habol ni... Paano ni owner? Paano siya mag-ano? Oo, paano siya Yes. habol ng payment nung tumakbo? Ulong. Hindi na siya makakita. Pwede ba siya mag-file? Well, I guess dalawa. Yung wala siyang permit, issue yun. May penalty siya na kailangan Kasi itindihin. mas malaki pa yung bayaran niya. Wala siyang permit. Oo. Yan lang. So parang ang issue sa inyo, dapat nyo bang i-entertain kasi wala siyang permit. Yun, medyo gray area po siya, no? But technically, kumbaga, pwede nyo pa rin i-entertain Tayo kasi baga pwede sabihin, yung wala kang permit, may fines ka, intindihin mo na yan sa City Hall. Oo, may problema ka na doon. But, syempre, may kontrata ka pa rin. Hindi naman ibig sabihin pag wala siyang business permit, void na yung illegal yung kontrata niya. Yung may Ibig sabihin lang, may mga multa siya. So, pwede nyo pa rin po i-entertain. Pero yun lang, ma-advise lang si, may issue lang pagdating sa business permit. Kaya ginagawa ko sa tinitimbang ko yung penalty. Ini-explain ko na, sus, mas malaki pa. Yun lang. Oo, choice nila. Oo. Kasi wala din pambayad yung sisingin mo. Yun din. Pero attorney, is it legal to eject? Lugi na. Halimbawa yan.
property mo, may nag-umupa, ngayon hindi na siya Hindi makabayad. nagbabayad. Can you inject yung renter? Oo, Yes, paalisin. technically, property mo pa So rin is eh. it right that you can bring up the things mo renter? Kandadong. Kung nasa contract, depende po sa nasa contract. Paano kung walang contract? Usually na may Pag verbal lang. Well, pag verbal, ang nasa civil code natin, usually every month ang term. So parang every month lang nagre-renew. So kung hindi nagbayad, technically yung next month, pwedeng sabihin wala na yung contract natin. So kailangan mo na i-vacate yung premises. Ang sinasabi niya halimbawa pag uwi, nakalabas na lahat ng gamit. At kung alam din kasi naman ni renter na may susi pa rin si owner, technically pwede po yun. Parang understood na pag na-violate mo yung contract and na yung contract natin, kailangan mo i-vacate. So, pwede po yun, technically. Ang mga bawal lang po siguro yung halimbawa long term siya ni-rent, 1 year. Tapos wala rin susi si si owner. Or kahit na may susi, kung long term niya ni-rent, tapos hindi na nagbabayad after 1 year at gusto mag-renew, yun yung kailangan dumaan sa kaso. Hindi pwedeng sapilitang tatanggalin yung mga tao. Dapat magkakaso na ng unlawful detainer sa court. So yun, medyo dadaan pa rin yun ng lupon. Although yun, syempre alam ko rin po minsan yung diskarte ng iba, tatanggalin na lang yung gamit pag uwi. Sana malitin Oo. pa. Wala nang argument. Technically, pwede rin po yun. Ang bawal lang is kung nasa loob sila ng bahay, tapos Takayang nakahabol. atake palabas, bawal po yun. Di ba? Pero pag konti lang na gamit na kaya gawin na walang gulo, technically pwede po. Kaya ang price kasi ng permission license, dapat mag-permit pa para may later. Yes. Ang pwede kasi mangyari doon kung walang business permit, although ma-mandate nyo, pagpunta kay judge, tapos lalabas na walang business permit, sabihin niya lang, hindi ka mag-comply sa proseso, dismiss ko na lang. So yun lang yung risk. Kung doon sa barangay, syempre, sakit na ulo nyo pa rin yung gulo, pwede nyo sila i-dialogue o i-mediate. Oo. Pwede naman pa rin po yun. Pero yun, pag walang permit, may ganong ang gulo talaga. Okay po. Mas common tao, pwede ba ako mag-complain na na-violate ang aking karapatan? Anong karapatan po? Pinagalan mo ako ng video. Tinagyan mo ako ng ano po? Wala na akong titirahan para wala na ako. Eh, hindi ka nagbabayad. Oo. Yung, Kaya dapat may kontrata. Oo dapat may kontrata. So, yung karapatan niya, magdidepend sa kontrata. So, kung yung kontrata niya, verbal lang, month to month, tapos di ka na nagbayad, Wala. na-violate mo na yung kontrata, so sasabihin na ng owner, the end na, wala na tayong kontrata, technically, wala ka ng karapatan doon. Kasi dili ang batas ngayon, maraming human rights, Yes, so, maraming Ito. saan ka nalulugar. totoo po. Kahit Although yung sa halimbawa yun, yung housing, yung sinasabi natin, economic rights sa housing, hindi po siya yung sinasabi nating self-executory, kumbaga hindi guaranteed. Oo. Parang ang right sa housing, ibig sabihin lang, yung gobyerno, national at local, dapat gumagawa ng paraan para lang laging may access sa affordable housing. Si gobyerno na idman ako. Parang gano'n. Hindi naman po. Hindi rin eh. Pero technically sa sitwasyon na yun, so hindi mo na ma-access yun, pero may access ka pa sa ibang options na titirahan. Meron ka pang ibang pwedeng upahan. So parang gano'n na lang sinasabi na hindi naman na-violate yung right mo. May ibang options pa naman. So gano'n po siya. Kasi hindi naman yung owner na yun ang obligado magbigay ng right mo sa'yo. Pero maraming nagaganyan. So yun lang, ang ano lang, ang karapatan lang dun is may access ka sa affordable options. Yun lang. Diyan. Sige po. Usually nag-workshop, medyo na-cover na po natin yung legal na part. So may mag-workshop na lang po tayo ng konting role-playing. Pero pagdating sa mga legal, may mga tanong pa po tayo. Kung gusto i-klaro. Sir, may Yes, tanong sir. ako, sir. Yung bahay ko, kinontrata sa puding. Okay. Pagkatapos, hindi pa natapos yung kontrata,
kuha ng pera. Pagkatapos, babalik ako, sabi niya. Oho. Ngayon, tawag kami ng Ano tawag. po yung kontrata? Pinapagawa o pinaupaan nyo? Hindi sir, ay bahay ng anak ko, Pinapagawa. pinagawa ko. So pinapagawa nyo. Okay, Opo. may kontraktor. Pagkatapos, may kontrata ay kontraktor ng ceiling, iba yun. Yes. Kontraktor ng electrical, iba yun. Okay. Pagkatapos yung electrical, yan ang tinakban kami. Ngayon, hanggang ngayon, Na-scam. parang na-scam eh. Kung meron akong, wala akong Walang kasulatan. walang kasulatan. Okay lang, kahit wala naman kasulatan, basta may pinag-agreehan kayo, kontrata na po yun. Ang maganda ng kasulatan, may ebidensya ka agad. Yung wala kang sulatan, sabihin lang medyo yung testigo nyo na ang magiging pasyan, pero kailangan nyo pang i-prove yun. Pero ano ba yung tanong nyo doon sa ano? Sa Paano niyang masisi? paano mahabol? Oo. Hindi naman po sila corporation or partnership. Hindi, Private lang, sole prop. Scammer. kasi Sole scammer. sir, nagbigay ng calling card. Pinuntahan ko yung wala. Na-scam Ah. ako. Technically, kung nagbigay na po kayong pera, pwede talaga kasuhan. At tinakbuhan po kayo. So, parang Wala estafa na. na yun. Hanggang ngayon, hindi mahanap. Missing. Missing. Ayun na. Nakikita yung kasama, yung takuhan niyang malibo kasi. Oo. nasa isang Ah, parang yun. okay. Kaya pwede niyang habulin kasi Mali hindi mahanapan yung kasama. Well, depende po, no? Tama po yung kung hindi nyo mahanap yung mismong tao. Kasi sana pag nahanap nyo, pwede nakasuhan agad sa fiscal yun, ng estafa. Kasi may Fiscal calling na card yun. na binigay sa akin, sir. Pag Ayun nga. Kaso, pinuntahan ko sa Hilltop, wala namang hindi man kilala yung Yun nga. barangay official. Ang mali mo doon. So, yun ang una, kailangan nyo mahanap. Yung tauhan niya, depende. Kung kakutsaba yung tauhan niya, pwede. Pero kailangan nyo pang patunayan na kakutsaba siya. Pero kung wala naman conspiracy at kumbaga, biktima lang din siya. Sabihin niya, akala ko magkakatrabaho ako, tinakbuhan din ako, anong magagawa ko, yun, mahirapan, wala kang kaso doon. Pero yun, ang una kailangan po, mahanap nyo yung tao, tapos pwede nyo nang kasuhan na estafa na po yun. Ang ginawa mo, Criminal case na po ang yun. ginawa mo sana, ang pinagbayad mo, fake na pira. Patas-patas! Oo, patas na. Na-scam ka mga karton. Sir, question sa ano sir, tungkol sa mga pinag-uralan sa Kabayo. kabayo.